Okay, isang mapagpalang umaga sa lahat ng grade 9 na hawak ko sa Tiempo, Nakpil, Abueva at Tolentino. So ito po ang inyong Ginoo, si Ginoong Ricky Maharais na magtatalakay ng mga panibagong paksa patungkol sa ilang mga paksa na hindi pa nating natatalakay. So medyo kukulangan tayo ng panahon kung ito ay aking ituturo pa sa mga susunod na araw. So minabuti ng inyong lingkod na idaan ito sa isang video lesson. Okay, dalawang paksa ang ating tutunghayan sa araw na ito, ang paghihinuha at pagtukoy sa antas ng salita, no? So sana huwag sayangin ng panahon na makinig sa video lesson na ito. Maaari kang mag-screenshot o maaari mong itala o isulat ang mga maririnig mo mula sa video na ito. Hangad ko na handa kang makinig, handa ang iyong kaisipan, at maaari mong ibahagi ang videong ito sa iyo pang mga kamag-aral. Okay, simulan na natin ang pagtalakay sa mga bagong paksa. Suriin at damhin. So, ang mga sumusunod ay mga pahayag o dialogo mula sa mga paksa ng pabula na natalakay nitong mga nakalipas na araw. Ano kayang gagawin ko sa batang yon? Bulong niya sa kanyang sarili. Bakit hindi siya naging katulad ng ibang mga batang laging sumusunod sa mga ipinag-uutos sa kanila? Ito ay wika ni Inang Palaka mula sa pabulang Ang Pasaway na Palaka. Ha ha ha! Halakak ng batang palaka. Semon, Semon, hindi ninyo kailangan mag-alala sa akin. Ayos lang ako ng ganito. Wika naman ng batang palaka mula sa Ang Pasaway na Palaka. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ko, hindi kita makakalimutan habang buhay. Mula naman sa Ang Hatol ng Koneho at Winika ng Tigre. Okay, ang mga dialogong ito ay nagpapahayag ng iba't ibang damdamin. Kung mapapansin natin sa unang pahayag, ang damdamin na namumutawi dito ay pagkadismaya. Bakit? Kung mapapansin natin sa unang simula o sa simula pa lang ng pahayag ay ano kaya ang gagawin ko sa batang iyon? Kung mapapansin natin ay gulong-gulo na ang isip ng Inang Palaka. Hindi niya mawari o hindi niya alam kung ano pa ang gagawin sa kanyang anak na napakasutil o hindi sumusunod sa kanumang mga bagay na kanyang sabihin na makabubuti sa batang palaka. So nagpapakita ito ng damdamin o emosyon ng pagkadismaya dahil ang taong nadidismaya kapag hindi niya napupulfill o nakukuha ang isang bagay ay makakadama ito ng kalungkutan o maaaring umabot ito sa pagkainis. So ang mahihinuhan natin sa emosyong ito o sa damdaming makikita ay pagkadismaya. Sa ikalawa naman, maaaring ang paghihinuha sa damdamin na makikita natin sa ikalawang paksa ay panunubok, no? Sinusubukan o nagpapakita ng ugaling pagmamayabang. Kung mapapansin natin, kampanteng-kampante ang batang palaka. So parang ipinapakita niya sa kanyang magulang na hindi niya kailangan ang anumang gabay mula sa mga ito. So pinapakita ng batang palaka na kayang-kaya niya ang kanyang sarili. So determinado ang emosyon na makikita natin dito. Sa ikatlo naman, ang hinuha na nakikita natin sa pahayag sa ikatlo ay pagmamakaawa. No? Obvious naman nakikita doon sa ikatlong pahayag. So nakikita na yung tigre ay nagmamakaawa na siya ay tulungan ng taong nakakita sa kanya. Tunghayan pa natin ang ibang halimbawa. Sandali, tigre, sandali, sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Mula ito sa kwento na Ang Hatol ng Kuneho. Ah, walang kwenta.
Alam mo ang sagot diyan. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Mula pa rin sa nasabing pabula. Kung mapapansin natin ang takbo ng dialogo ng una at ikalawang mga pahayag, makikita natin ang iba't ibang emosyon. So makikita natin sa una na yung lalaki ay nakikiusap na pagbigyan siya ng tigre. So pagsusumamo pa rin po ang emosyon dito. Pagmamakaawa, no? Mahihinuha o makikita natin. Sa ikalawang pahayag naman o sa ikalawang mga pahayag, so makikita natin na napakakampante na nung tigre. Kahit na hindi pa niya alam ang naging sagot ng kuneho, ang ipinapakitang emosyon ng tigre ay pagkakampante. Kampante siya na ang magiging sagot ng kuneho ay papabor pa rin sa kanya. Mapapansin natin na iba-iba ang emosyon na nakita sa tatlong magkakasunod na pahayag sa una at sa ikalawang mga dialogo. Kung makikita natin, dun sa una, ano naman? Singhal ng tigre. So makikita na ang emosyon dito ay napipilitan. Napipilitan siyang makinig sa pakiusap ng lalaki. Sa ikalawang mga pahayag naman, pakiusap, parang awa mo na. So pagsusumamo o pagmamakaawa. So kanina ko pa nababanggit yung salitang paghihinuha. So ang paghihinuha, madalas nating maikumpara ito sa salitang paghuhula. Nabanggit ko na ito sa ilan nating mga klase noon na ang paghihinuha ay inaalam natin ang totoo o ang tamang kasagutan sa isang pahayag na may kasiguraduhang sagot. Yun ang paghihinuha. Samantalang ang paghuhula, humuhula ka lang nang wala kang kasiguraduhan. Uulitin ko. Ang paghihinuha ay may kasiguraduhang sagot. Hinahanap natin mula sa mga pahayag kung ano ang tinutukoy o emosyon na ipinapakita ng nasabing pahayag. Samantalang ang paghuhula ay totally humuhula ka lang kung ito ba ay tama o maaaring magkamali. Walang kasiguraduhan o madalas natin sabihing 50-50 lang yun. Okay? So hangad ko na naintindihan mo o nauunawaan mo ang paghihinuha sa damdamin ng pahayag. Para matukoy mo ang paghihinuha sa pahayag, basahin mo lang ng basahin ng paulit-ulit at lapatan mo ng emosyon ang nasabing pahayag. At doon, malalaman mo, mahihinuha mo kung ano ang nilalaman ng pahayag. Okay. So sa layunin ng ating tinalakay ay nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa dialogong napakinggan. So natalakay na natin at nahinuha na natin ang mga damdamin sa mga pahayag na ating natalakay. Ang susunod naman ay nagagamit ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Okay. So pagkatapos ng paghihinuha, yaman din lang at nababanggit kanina pa ang salitang emosyon o damdamin. So lahat naman tayo ay may emosyon. Maliban kung manhid ka lang. Yan lang ang problema. So maraming emosyon o damdamin tayong nararamdaman habang binabasa ang pabula. Maaring hindi pare-pareho sapagkat iba-iba naman ang pananaw ng bawat tao. So in short, hindi kayo pareho ng isip. Mayroon ding iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon upang maging epektibo nating maiparating ang ating nararamdaman. Ating alamin ang iba't ibang paraan upang sa gayon ay magamit natin ito sa pang-araw-araw na buhay. So, sa paksa na ito, magiging madali lang naman sa'yo ang pag-unawa sa pahayag na ito o sa paksa na ito. Bakit? Kasi tuturuan pa tayo kung paano natin magagamit ng wasto ang pagpapahayag natin ng ating emosyon o damdamin. Maliban kung manhid ka. Yun lang. So, ang mga sumusunod ay ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng damdamin o emosyon. So, ang una, mga pangungusap na padamdam.
So pag sinabing mga pangungusap na padamdam, nagpapahayag ito ng sobra-sobrang emosyon. Kung sinasabi mo na, "Sir, maaari bang nagulat?" Pwede, pasok yan doon. Tandaan ninyo, sa mga pahayag o sa mga pangungusap na may padamdam, gumagamit ito ng tandang padamdam o yung bantas na tandang padamdam. Nakikita mo dyan at nababasa mo sa ating presentation. Halimbawa, ay, nandyan na ang mabangis na ahas. Sino ba naman ang hindi magugulat na hindi mo alam, katabi mo na pala ay isang mabangis na hayop. Ang sakit malamang patay na ang aking kabiyak. Oh. Dito sa ikalawang nabasa ko ay nagpapahayag ng sobrang kalungkutan. No? Sobra-sobrang pagpapahayag ng emosyon. Tandaan natin, pag ang mga pangungusap na padamdam at nakita natin na ang pangungusap ay may tandang padamdam, ibig sabihin, nagpapahayag ito ng sobra-sobrang emosyon. Pahayag po yan o pangungusap. Sa ikalawa naman ay maiikling sambitla. Maiikling salita ngunit meron ng kahulugan. Ito ay mga sambitlang iisahin o dalawahing pantig lamang. Ibig sabihin, isang salita lang yun, pero may kahulugan na nagpapahayag ng matinding damdamin. O baka sabihin nyo, pareho yan sa number 1. Meron po silang pagkakaiba. Yung number 1 ay pangungusap. Yung number 2, isang salita lang. Nakikita nyo po sa halimbawa, "Aray, sugatan ako ng patalim. Wow, ang bango ng ulam natin ngayon." Humahanga ka at yung ikalawang pahayag ay nagpapahayag ng paghanga dahil meron silang mabangong ulam. Yung una naman ay nagpapahayag na nasaktan siya o nasugatan siya ng patalim. Okay? Nakikita po ang pagkakaiba ng number 1 at ng number 2. Ngayon naman sa number 3. Mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ito'y pangungusap na pasalaysay kaya't hindi nagsasaad ng matinding damdamin, ngunit ito ay nagpapakita ng tiyak na damdamin o emosyon. Paglilinaw lang, yung nakikita nyo sa halimbawa sa number 3, hindi nakikita kung ano yung sinasabing emosyon. Pero mahihinuha o mapapansin naman ninyo kung ano yung emosyon. Halimbawa, napakasayang isipin na ang may isang bata na naman na isinilang sa mundo. Napakasayang isipin. So, hindi yun yung sinasabing emosyon. Titignan ninyo yung buong pangungusap. So, ano yung emosyon? Kasiyahan. Bakit hindi siya nagsasawang tumulong sa iba sa kabila ng kanyang kawalan? Obvious na napapansin o mahihinuha nyo dun sa pahayag na yung pahayag ay nagtataka. Ikinalulungkot ko ang ginawa ng mabangis na tigre. So, napapahayag yan ng pagkalungkot. Yung sunod naman, galit ako sa pagmamalupit ng tao sa mahihina. Pagkagalit. Tunay ngang nakabubuti ang pagsasama-sama at pagtutulungan lalo na sa panahon ng krisis. Yan ay pagsang-ayon. Salamat sa iyong pagdating. Pagpasalamat. Paglilinaw lang. Yung mga nabasa ninyo kanina na mga salitang ikinalulungkot, galit, salamat, napakasaya, yan yung mga keyword para matulungan ka na matukoy kung ano yung emosyon. Okay, ulitin ko, nabanggit ko kanina, hindi natin agad nakikita kung ano yung emosyon. Pero hanapin mo yung keyword na magsasabi kung ano yung emosyon. Okay, banggitin ko dun sa una, napakasaya. So dun pa lang, alam na natin na yung pinapahayag ay kasiyahan. Okay, nagpapahayag na ng tiyak na damdamin, kasiyahan. Yung ikalawa naman, bakit hindi siya nagsasawang tumulong? So nagtataka ka. Nagtataka ka sa isang tao na alam mong walang kakayahan tumulong pero tumutulong pa din. Yung ikatlo naman, ang keyword ay ikinalulungkot. O, doon pa lang, alam mo na yung damdamin ay pagkalungkot. Okay, wait, there's more.
may number 4. Ayan pa, may number 4. Mukhang naputol. So, kanina, do sa number 3 ay tiyak na damdamin. Sa number 4 naman, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito medyo mas mahirap. Kasi hindi tuwirang paraan. Mag-iisip ka ng todo kung ano yung ipinapahiwatig na pahayag. Ito ay mga pangungusap na gumagamit ng matatalinghagang salita sa halip na tuwirang paraan. Kumbaga, ginagawang paligoy-ligoy, maraming pasakalye, maraming dinadaanan, no? Gumagamit pa ng mga malalalim na salita. So, ang halimbawa natin, nakalulungkot isipin ang tauhan ay sumakabilang buhay na. So, ang ibig sabihin ng pahayag na yun, yung kahulugan niya ay pumanaw o namatay. Okay? Tandaan na, hindi tuwirang paraan. Hindi natin masabi kung ano yung emosyon. Pero hanapin mo pa rin, katulad sa number 3, hanapin mo pa rin yung keyword. Okay? So, sana naging maliwanag sa'yo ang mga tinalakay natin sa umagang ito. Kung meron mang katanungan, maaari mo kong i-message sa ating group chat o tanungin personal. Wait, there's more. Alam mo, tapos na, no? Ayan, eto naman tayo. So, tapos na tayo sa paghihinuha at tapos na rin tayo sa paggamit ng emosyon sa iba't ibang pamamaraan. Ngayon, tignan natin. Sa tingin mo, yan na kaya ang tamang pagkakasunod-sunod ng emosyon ng galit? Sa tingin mo ba, yan na ba yan? Nauuna ba ang galit? Pangalawa ba yung inis? Pangatlo ba yung puot? Asar o suklab? Tignan natin, ano yung pinakamababaw at ano yung pinakamalala? Okay? Kung titignan natin, ang unang-unang salita diyan ay asar. Yun yung pinakamababaw. Bakit? So, ito yung saglit na pagkainis. No, parang minuto lang. Naasar ka lang, then mamaya okay na kayo. Pagkatapos ng asar, susundan ng inis. Ito medyo matagal-tagal. Siguro mga 5 minutes. May oras, no? 5 minutes. So, naiinis ka. Pag nakikita mo yung kaklase mong hingi ng papel sa'yo, maiinis ka. Diba? Ang susunod yan, galit. Yan. Medyo matagal-tagal na ano to. Kumbaga, kung lalapatan natin ng oras, mga 2 oras, galit ka dun sa tao. Umaabot ng araw o 1 linggo. Pero lately, nagkakabati din. Galit. Ang susunod yan, suklam. Yan. Nakita mo lang yung pagmumukha niya, suklam na suklam ka na. Ba? Naiinis ka na, nasusuklam ka na. Medyo matagal-tagal na emosyon. So, ang pinakamalala dyan ay puot. Pag sinabing puot, kahit hindi mo nakikita ang isang tao na sobra ang galit mo sa kanya, hindi mo pa nakikita, galit na galit ka na. Ibig sabihin, habang buhay kang galit sa taong yun. Dahil marahil may ginawa siyang mali sa'yo. Okay? So, ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita niyan ay mula sa asar, susundan ng inis, susundan ng galit, suklam, at ang pinakamatindi ay puot. Ulitin ko ha, yung number 1 ay asar, yung number 2, inis, yung number 3, galit, yung number 4, suklam, at yung number 5, yung pinakamalala, puot. Okay, ano naman ang ating tatalakayin sa umagang ito? Bago natin tuluyang ilahad, ang ating paksa, tignan mo naman itong halimbawa natin. Ano kaya yung mas matindi? Yung nasira o nawasak? Magkasing kahulugan sila, tandaan. Katulad ng nauna kong halimbawa, magkakasing kahulugan sila. So, nagpapahayag ng emosyon ng pagkainis. Yung kanina yon na halimbawa ko. Dito naman, ang nakikita mo ay ganun pa din.
So, ibang mga salita naman 'to at ang nakikita mo, ulitin ko lang, ay yung salitang nasira at nawasak. Magkasing kahulugan sila, iisa lang sila na pinapahayag. Ibig sabihin yung mga bagay na maaaring hindi na mapapakinabangan. Pero ang tanong natin kasi dito, ano ang mas matindi? Nasira o nawasak? Kung ang sagot mo ay yung salitang nawasak, tama ka. Bakit? Pag sinabi mong nawasak, ibig sabihin ng isang bagay ay hindi na mapapakinabangan, hindi na magagamit. Unlike dun sa salitang nasira, maaari mo pang maisaayos, maaari mo pang i-repair. Halimbawa, nasira yung mesa. So, nasira yung paa ng mesa. So, pag sinabi nating nasira yung paa ng mesa, it means pwede mo pa siyang i-repair. Pero kung ang magiging pangungusap ay nawasak ang mesa, so totally yung mesa, hindi mo na siya mapapakinabangan. Bakit? Totaling sira. Okay, ano ba kaya ang paksa natin sa umagang ito? Okay, layunin natin ay naiaantas sa mga salita o cleaning o klino sa Tagalog batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Damdamin yan ha, kulang lang ng spelling. Nagagamit ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin o parang katulad lang ng tinalakay kanina. Kasi, tandaan natin, bago tayo tumunghay sa susunod na slides, gagamitin natin ang mga salita batay sa kung ano ang dapat nating paglalarawan. O aayusin ko sinabi ko ha, mukhang naguluhan ka. Pipili tayo ng mga salita according sa sitwasyon. Hindi mo naman pwede sabihing nasira ang bahay kung totally nawasak yung bahay. O nasira yung bahay. So it means yung bahay pwede pang i-repair. Pero kung ang nakikita mo ay totally giba-giba yung bahay, ang dapat mong gamitin, nawasak yung bahay. So hindi mo na mabubuo yun kasi totally wasak. Maging maingat tayo sa pagpili ng mga salita batay sa sitwasyon kung ano yung nakikita mo. Huwag mong palalalain ang isang bagay na pwede pa namang maayos. O wag ka namang gagamit ng salitang maaari pang maayos kung yung nakikita mo ay sirang-sira na. Sana naiintindihan mo yon. Sunod. Okay, ang klino ang ating pag-uusapan ngayon. Kamagalala, last na to. Kamagalala. Makinig ka lang maigi. Makukuha mo to. Ang klino ay tumutukoy sa tindi o antas ng kahulugan ng mga salita. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinasidihing antas ng simpleng salita. Ito ay isang paraan ng paglinang ng kasanayan sa talasalitaan. O, di ba, nagtatalasalitaan tayo dati. Nga lang, in reality, hindi na natin naitutuloy. Pagkiklino o cleaning naman ang tawag sa pagsasaayos ng mga salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugan na nais ipahiwatig. Okay, ayan na, maliwanag yung sinasabi. Pagsasaayos ng mga salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugang nais ipahiwatig. O, gaya nga po na sinabi ko kanina, gumamit tayo ng salita na ayon sa ipinapakita o nakikita mong sitwasyon. Okay? Madalas itong nakabatay sa damdaming nais nating ipahayag. Ang pagpapasidhi ng damdamin ay isang uri ng pagpapahayag ng saloobin o emosyon sa paraang pagpapataas ng antas nito, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalala. Nagagamit ito sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o synonym sa English. Okay, meron tayong mga halimbawa dito. Yung number 1, hindi maaaring sabihin na ikaw ay humahagulgol kung humihikbi ka lamang. O yung humahagulgol kasi, mas malala na yun. Talagang may sounds ng matinding kalungkutan yun. Pag yung humihikbi, yung para kang sinisinok na hindi mo maintindihan. Yung ganun lang yun. Kung iaantas natin ang mga sumusunod na salita,
magkakatulad na kahulugan na magkaiba naman sa tindi o degree. O tandaan mo, basahin mo yan ha. Magkakatulad ng kahulugan, it means magkasing kahulugan sila, pero sa pagpapahayag naman, magkaiba sila sa tindi o degree. No? Palala ng palala, patindi na patindi. Yun ang ibig sabihin nun. Ganito yung magiging ayos. So yung una, hikbi. Mababaw na pag-iyak lang yan. Hikbi, yung parang iyak bata lang yan. Nguy-nguy, yung iyak. At ang pinakamalala, hagulgul. Okay? So sana nagigets mo. Pwede kang magtanong kung hindi mo nagigets. Okay, sunod. Okay, another example ulit. So number 2, pansinin ang salitang hinango sa teksto na may pagkakatulad sa kahulugan, ngunit nagkakaiba sa tindi o degree ng pagpapahayag. Okay. So ito yung mga example natin. Pagkawala, pagkaubos, pagkasaid. Okay. Pag sinabing pagkawala, ibig sabihin, saglit lang na nawala ang isang bagay. Okay, maaaring may natira. Okay? Pagkaubos, ibig sabihin, sa isang kwarto, kung 50 kayo, may natirang 2 o 3. Yan. O, ibig sabihin hindi pa matindi yan. O, yung pagkawala, ulitin natin yung example, baka nalito ka na, sir, ano sinasabi mo? Okay, yung pagkawala, sa isang kwarto, maaaring may natirang 5. O, yung iba nawala. 5. Yung pagkaubos, mula sa 5, nabawasan pa ng 2. So, may 3 natira. Yung pagkasaid, yan yung matindi. Totally, wala ka nang nakitang tao sa room nyo. Walang mga tao. Okay, ulitin ko. Sa pagkawala, it means may natira pa. Sa isang kwarto, kung 65 kayo na tao, may natirang 5. Nawala yung iba. Yung pagkaubos, 65 kayo sa room, kanina sinabi ko 5, nabawasan pa ng 2. So may 3 pang natira. Pagkaubos. Naubos yung tao sa loob ng classroom. Yung pagkasaid, totally, wala lahat. Nawala yung mga tao. Okay? O kaya, halimbawa, yung tubig. Pagkawala, may tubig naman, pero walang tumutulo sa gripo. Pagkaubos, halimbawa, may iniipon kang tubig. Naubos yung ipon mo, pero may natitirang katiting. Di ba? Pagkasaid, totally, yung lagayan mo ng tubig, wala nang natira ka. Ni basa man lang ng loob ng balde, wala. Tuyong-tuyo. Okay? Di ba? Pagkawala, mababaw. Pagkaubos, tumitindi na. At ang pinakamatindi, pagkasaid. Kanina yung example natin, yung nasira, nawasak. Yung nasira, pwede pang i-repair. Yung nawasak, itapon mo na lang. Yun lang. Ganun lang kasimple mag-explain. Okay, ulitin ko lang. Yung nasira, pwede mong i-repair. Pwede mong ayusin. Yung nawasak, tapon mo na lang. Okay? Number 3, pagpapatindi ng salitang gutom. Alam ko nagugutom ka dahil sa haba ng video na ito. Huwag kang mag-alala, matatapos na tayo. So, yung nakikita mo ay hindi yan magkakasunod. Okay, yung letter A, kumakalaman sikmura. Yung letter B, hayok na hayok. Yung letter C, nagugutom. Hindi yan magkakasunod. Sa tingin mo, ano kaya ang nauuna dyan? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Iisipin mo muna. Kung maisip ka pa. Okay. So, ang una dyan ay nagugutom. So, medyo kaya mo pantiisin yan. Nagugutom. Yung susunod, kumakalaman sikmura. May naririnig kang parang may nagre-wrestling o may nagsusuntukan sa loob ng sikmura mo dahil kumakalam na. Yung pinakamatindi dyan, yung hayok na hayok. Ibig sabihin, ilang araw ka nang hindi kumakain. Pinakamatindi yun. Okay, yung una, letter C, nagugutom. Okay, kung medyo natitiis mo pa yan. Kumakalaman sikmura, sounds like na parang may tumutunog sa loob ng sikmura mo. Dahil medyo gutom ka na.
Yung letter B, yan ang pinakamatindi. Ibig sabihin, 3 araw ka na o higit pa na hindi kumakain. Sana nasusundan mo pa, baka gutom ka na. Okay, next. Okay, so ito, parang katulad na ng example kanina, no? Pikon, tampo, inis, galit, suklam, puot. Ayan, so magkakaiba, no? So, kanina may asar, dito may pikon. Ayan. Pikon, damdamin ng pagkagalit, bunga ng maliit na bagay lamang. O simple lang, saglit lang, then mamaya bati na kayo. Tampo, munting galit na madaling mawala. Kung hindi kanya pinansin, magtatampo yan. O, pansinin mo na. Yung inis, yung inis, tumatagal na tampo. So, sabihin na natin mga 2 days, 3 days. Ganun yun. Yung galit, tumatagal na inis. Yan, mga 2 weeks yan. Ganyan katindi yan. Yung suklam, matinding galit sa dibdib na matagal bago mawala. O, pwede pa kayong magkapatawaran. Suklam pa lang yan. Pero yung puot, matinding galit na halos gusto mo nang manakit. So, yung puot, kahit hindi mo pa nakikita yung taong yun, inis na inis ka na. Hindi mo pa nakikita yung mukha, naiisip mo pa lang, gusto mo nang suntukin. Ganyan po yun. So, mula sa mababaw, yung pikon, mababaw po yan, hanggang sa pinakamalala yung puot. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod ng klino o yung tindi o degree ng salita. Mula sa mababaw, yung pikon, hanggang dun sa puot, yung pinakamalala. Okay, so hangad ko na nasundan mo lahat ang ating mga tinalakay sa umagang ito. So maaari mong ulit-ulitin ang videong ito kung medyo hindi mo nasundan ang iba pang mga bagay. So salamat sa pakikinig. Ngayon pa lang ako'y nagpapasalamat. Kung iyo itong mapapanood, thank you, thank you. Kung ito ay babahagi mo, thank you din ng marami. Okay, sa muli, ako po si Ginoo. Magiging maharais at sana may natutunan ka sa munting presentasyon na ito. Bye-bye.